Hallelujah! Merry Christmas po sa lahat ng tagapakinig natin. At everyday is Christmas because meron tayong Kristo sa ating buhay. So in relation po sa ating season ngayong Kapaskuhan, maaring tapos na po ang Pasko. At paano ito magiging related sa atin sa mensahe, sa pag-aaral natin patuloy sa Book of Matthew 16, verse 21 to 28. Ito po ang path ng discipleship sapagkat sinabi ni Jesus na kailangan niyang pumunta ng Jerusalem para magdusa at mamatay. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Christmas? At tunay nga ba na ang Pasko ay tapos na? So, ang Christmas ba ay tuwing 25 lamang o tuwing December lang natin sineselebrate? So, una po, in introduction, ang Christmas po ay galing sa Latin na word na Cristo at Misa, no? So, ang Christ, of course, alam natin, the Anointed One o pinili ng Diyos. So, ang totoo pong ibig sabihin ng Christmas ay isang gathering ng mga nananampalataya kay Kristo. At ang tunay po na kahulugan ng Christmas ay nakasentro kay Kristo, no? So, hindi po masama ang mag-celebrate ng Christmas. Nagiging masama lamang ang Pasko pag hindi si Kristo ang sentro ng Christmas. Kaya para sa lahat ng ating members na tagapakinig nito, Merry Christmas mo. And everyday is Christmas because everyday nating pinoproclaim si Kristo, everyday natin wini-worship si Kristo, and we also obeyed in Christ sa araw-araw nating pamumuhay. So bakit nga ba ipinanganak si Jesus? Dito po sa verse 21 to 23, sinabi ni Jesus that He must go to Jerusalem and suffer in many things. Siya ay mamamatay at mabubuhay muli. So, ang totoong meaning po ng Christmas is dapat si Kristo ay ipinanganak at kailangang mamatay sa cross, no? Christ must be born para mamatay, no? He must be born to die. Yun ang purpose ng kapanganakan ni Jesus sapagkat kung hindi siya ipapanganak, wala tayong kaligtasan sa ating buhay. Sabi po ng 1 John or John verse 14, siya ay naging tao. He is God but incarnated, born in a Virgin Mary. No? Sabi ng Matthew 1:21, He came to save His people from their sin. So naparito ang Panginoon para ipanganak, para iligtas ang kanyang bayan at ang mga taong makasalanan. So hindi po natatapos tuwing 25 lamang ang Kapaskuhan, kundi si Kristo ay hindi na natiling bata, kundi siya ay lumaki upang mamatay para sa atin. That's the purpose, no? Even yung mga angels at mga shepherd understand na si Kristo ay pinanganak para siya ay sambahin. Yun po ang purpose ng buhay natin. Ngunit sabi ng Bible sa verse 23, sinabi ni Pedro, Panginoon, it shall never happen to you. No, sabi niya, hindi ka mamatay, Panginoon. So ito ang natural na response ni Pedro nung si Jesus ay nagsabi na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Ngunit sabi ni Pedro, hindi ka dapat mamatay, Panginoon. So ito ay klarong mindset natin din. Natural na mindset natin. Gusto lamang natin yung kasiyahan, ayaw natin ng kahirapan. Gusto natin ng pagpapala pero ayaw naman nating isurrender ang ating buhay sa Panginoon. Gusto natin na mag-celebrate, mag-party, mag-enjoy pero ayaw naman nating sumunod sa Panginoon. Brothers and sisters, baguhin po natin ang ating mga kaisipan, no?
Hindi lamang ang Pasko ay patungkol sa mga regalo, patungkol sa party, o sa mga pagkain. It's not just a date na dapat nating i-celebrate, but it is a worship time where nire-recognize natin sa buhay natin na si Kristo ay dumating para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sabi ng Bible, we have problems that we cannot solve. Meron tayong, our life is in the authority of Satan. That's why ang Diyos mismo ay dumating to save us. And this is the essence of true Christmas. Amen? That's why sabi ng Bible, in verse 24 to 26, sabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross and follow me. Pagkatapos nating manampalataya kay Kristo, dapat tumugon tayo sa pagkatawag natin. So ang Christmas is not only one day, but it's an answer sa pagkatawag natin. Ano yung pagkatawag sa atin? To deny ourselves. Ano ibig sabihin ng denying ourselves? Ang denying ourselves means isinusurrender natin ang ating sariling kagustuhan at inaalaw natin na ang Kristo ang mamuhay sa atin at ang ating kumpisal, Panginoon, your will, not my will. Ito po ang ibig sabihin ng denying yourself. Hindi na tayo nabubuhay muli sa ating sarili. Madalas, ang buhay natin Kristiyano ay parang Pasko lang, tuwing celebration lang, seasonal. Pero hindi po yun. It must be day by day or daily denying ourselves. Amen? Also, taking up your cross. Ang ibig sabihin ng taking up your cross, ang cross po ay nagre-represent ng kamatayan. No? Ito ay simbolismo ng kamatayan. That's why Jesus said, take up your cross. Ibig sabihin, deny yourself. Sabi ng Galatians 2:20, you are being crucified with Christ and you no longer live. Kaya dapat hindi na tayo ang nasusunod. We obey the Lord in response sa pagkatawag natin. Amen? Bagamat mahirap sa atin ang sumunod, pero dahil sa pagsunod, sa pag-ibig natin sa Panginoon, natututo tayong sumunod. Yan ang ibig sabihin ng taking up your cross. Tayo ay naki-union kay Kristo. Si Kristo na siyang namatay. We also we suffer like Christ for Christ's sake. Amen? Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon ang mga problema sa buhay. Ibig sabihin nito, taking up your cross, meaning it is also God's discipline sa buhay natin na hindi na tayo ang dapat masunod. Dati ito yung ginagawa natin, pero hindi na dapat nating gawin. Yan ang ibig sabihin ng taking your cross. And also, Jesus said, follow me. Amen? So, ang Christian po ay hindi isang program, kundi ito ay isang buhay. No? Isang life na sumusunod sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng follow me? Like Jesus humble himself, magpapakumbaba rin tayo. Like Jesus taking up your cross, we need to take up our cross to. Like Jesus obeyed to God the Father, we will also submit ang ating buhay. So yan po ang ibig sabihin ng Christmas. We answer the call of Jesus sa buhay natin. Amen? Alam niyo mga igsoon, God's grace does not free us to live for ourselves, but it frees us to live for Christ. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos ay hindi kalayaan para gawin yung gusto natin. No? Huwag po nating abusuhin ang biyayang ito. Sapagkat may biyaya tayo, magagawa natin na ang lahat. Sapagkat ligtas na tayo, gagawin na natin ang ating gusto. Hindi po. Ang ibig sabihin po nito ay meron na tayong kalayaang mabuhay para kay Kristo dahil kasama natin siya. Ito po ang ibig sabihin ng ini-enjoy natin ang biyaya ng Diyos.
Dahil meron na tayong Kristo na namumuhay sa buhay natin. Yung gusto ni Kristo, yun ang gusto natin. Yung ayaw ni Kristo, yung ayaw na natin. Amen? Yun pong ibig sabihin nito. And number 3, Christ after Christmas lives with eternal hope. Nung marinig ito ng mga disciples to deny themselves at follow their cross and follow Jesus, maring nalungkot sila sapagkat iniisip nila si Kristo na siyang magiging hari ay kailangan silang ipagtanggol, kailangan silang meron siyang malaking posisyon na kukunin, pero hindi. Kailangan pala niyang mamatay. But ang kamatayan ni Kristo ay magdadala sa atin saan? Patungo sa kamatayan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat kailangan ni Kristo mamatay para sa atin. Ito ang pag-asa natin. Dahil kung hindi siya ipinanganak at namatay, wala tayong kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Ngunit hindi po siya nanatili sa kamatayan sapagkat siya ay nabuhay, sapagkat siya ay hari. Amen? Yan ang pag-asa natin sa tuwing maalala natin si Kristo o ang Christmas, which we worship Christ. Inaalala natin ang katagumpayan ni Kristo, kaya ang mga problema ay mapagtatagumpayan natin sapagkat si Kristo ay napagtagumpayan ng kamatayan. Ngunit si Kristo ay nangako ng muling niyang pagbabalik. Kung sa kasalukuyan po ay tayo ay nakakaranas ng mga problema, mga alalahanin, no? Bilang mga disciples, minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, ngunit ang tunay nating pag-asa ay kalangitan at ang kanyang muling pagbabalik. Hindi tayo manatili dito sa sanlibutan, sapagkat we carry the cross with hope. Bagamat meron tayong pagdurusa, kahirapan, ngunit meron tayong pag-asa. Amen? Sa pagsunod natin sa Panginoon, no? In obeying Christ, meron tayong confidence na mapagtatagumpayan natin ang lahat. Amen? At mananatili tayong tapat magpakailanman. Amen? So, the suffering of Savior is also the coming of the King. Ito ay promise sa atin ng Diyos. So, ang temporary nating suffering today ay hindi ito magtatagal, sapagkat Jesus will soon come and He will bring His people, ang kanyang bayan, at dadali niya tayo doon sa eternity, which is yun ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen? Bilang konklusyon po ng mensahe, let's worship Christ at Christmas. So, wala pong masama. Sabi nila ang Christmas ay para sa pagano, hindi po. Ang Christmas ay para sa ating mga Kristiyano. At also, let's obey Christ after Christmas. Hindi lamang tuwing December, but from January to December. Whole year, we will obey Christ even after Christmas and follow Christ until His glory comes. Hanggang ang kanyang kaluwalhatian ay magliwanag sa buhay natin. Amen? So again, Christmas is Christmas every day because we have Jesus Christ. God bless you.